Okay, we are in the last part of our PBA preview. First 8 teams natin, natapos na yun yung part 1 and part 2. And now we're going to the last part ng ating PBA preview. And at nandito pa rin tayo sa License to Shoot podcast. And ako, si Miggy C, kasama ko si William Go. At sa aming feeling, hindi pa rin kayo magsisisi. And yun, part 1, part 2, na-miss nyo, pwede nyo balikan sa aming channel. Ito yung part 3, the last episode for the PBA preview special. And yun, we would like to invite everyone to like, share, and subscribe to our channel if bago kayo. And then if may mga takes kami mamaya na sang-ayon o hindi kayo sang-ayon, let us know in the comment section and let us spark a healthy conversation. So yun lang naman. Simulan agad natin, William. And the first team is the Meralco Bolts. Okay, so of course, Meralco bago ang head coach si Luigi Trillo, and then may dalawang consultant nila, Coach Norman Black at saka si Coach Nenad Vucinic. So doon pa lang hindi medyo natin parang skeptical tayo sa kung ano magiging dynamic kasi obviously Coach Nenad alam natin 'di ba, coach tab disciple 'yun, so may pagka-alpha din siya since sa Australia ba siya naging long time coach or New Zealand, di ko fully ma-recall. Basta parang New Zealand. Basta isang national team. And then Coach Norman, alam naman natin yung kakayahan ni Coach Norman. Like Grand Slam champion coach, and rin na multi-title na rin siya, and tagal niya na rin ginagawa to. Then si Coach Luigi who's also a champion coach with Alaska, diba? So hindi natin, or diba, na parang he has a winning caliber din, especially na nagka-point nung siya naging acting head coach for Meralco. Ang lakas din nila nun, diba? Napas nila yun. So dun pa lang parang curious tayo or skeptical tayo kung ano possible na maging dynamic. Pero yung last year, 'di ba, si Coach Norman pa rin yung head coach ng Meralco Bolts. And then Commissioner's Cup yung dumating si Coach Nenad, no? Tama ba? All Filipino pa lang nandun na si Coach Nenad. So how was the dynamic for you? Naalala ko sa Meralco Bolts is yung natalo nila yung Hinebra sa 'di ba, sa Filipino may offensive Cup. Yun yung yun yung mainit na usapan nun, pero maganda yung laro nila nun. Pero si si Luigi Trillo yung 'di ba, si Coach acting head. Luigi yung So last year ang si Norman tsaka si Coach Norman tsaka si Coach Nenad nag-coexist naman sila last year. Ay, hindi naman naging super active si Coach Nenad nun. So this year ine-expect dapat i-expect natin. And let's see kung paano nga mangyayari yun. Okay. So that's it for the coaching staff. Pero sa players, of course, Aaron Black who has definitely proved himself in the league. And then si Diego Dario, nabigyan ng chance, who's also had the solid run on tour. Then Chris Banquero, alam naman natin kung sino si Chris Banquero. Cliff Hodge, Chris Newsom, who has had a solid stint sa Asian Games, diba? And then si Anjo Karam, a solid backup big na pwedeng maging magic bunot at times. Then Bong Quinto, si Raymond Almazan, Alain Maliksi, Alvin Pasaol, Raymar Jose, Jansen Rios, Norbert Torres, Kyle Pascual, and si Brandon Bates. Tapos yung isang rookie din nila, si Sean Jackson, nasa reserve injured list siya ngayon. So wala pa nakalagay sa kanila, so hindi pa natin alam kung sino magiging import nila. Diyan ba sa list mo nandiyan si Jolo Mendoza? Si? Jolo Mendoza? Ay wala, hindi ata na-sign. Ayun. Pero hindi, na-sign na siya eh. May balita na one conference deal yung na-sign sa kanya sa Meralco. Not sure lang kung reserve lang siya
or like bigla siya ipapasok kasi recently lang din naman na-sign. Pero kahapon dahil this is October, 26, 25. 25. 25 ngayon, 24 kahapon yung PBA Media Day. Kasama na si basta kung kailan nag-media day si Meralco Bolts, kasama si Jolo Mendoza. I'm not sure kung kahapon ba yung media day nila o ngayon kasi ongoing pa as the moment that we're shooting this episode. So kasama si Jolo Mendoza sa Meralco Bolts. So yun, unahan ko na. Lineup na napansin ko is I think this is a strong team. Kailangan lang nila mahanap yung import na maybe parang si Durham or si Tony Bishop na could be good for them na kaya dalhin sila sa finals. Kasi 'di ba si Durham tsaka si Tony Bishop. Tony Bishop 'di ba? Tama. Mm. Finals din 'di ba? Against So, si yun Nebra din. talo kay Brownlee. Oo. So tingin ko yung dalawang yon kung hindi lang si Brownlee nakatapat nila, champion na sila. Nag-champion yung Meralco. 'Di ba? For the first time 'di ba? Tama 'di ba? Oh, wala pa For the siyang first championship Oo, franchise. yun. So tingin ko with all katulad din sila ng medyo same sila ng Magnolia. Na dahil the other powerhouse teams of the PBA medyo may nangyayari pa sa kanila. Pwede silang biglang mag-swoop in this Commissioner's Cup para makuha yung kampeonato. Yan yun. Ayun na nga, yun din. Same situation sila sa Magnolia na hindi naman now or never, pero ngayon na yung best chance nila. Actually, well, daanan ko lang saglit Sige actually, lang. tama yung sinabi ni Coach Yeng kahapon eh. Yung Mhm. Brownlee's defense would be advantage for the rest of the teams. Especially pag import conference kasi alam naman natin yung caliber ng isang Justin Brownlee na parang every time na nandyan siya sa 2 conferences per season na nandyan siya, at least isa doon champion eh. So, now na wala si Brownlee, unfortunately, 'di ba? May siya, parang may enough or kumaga may chances yung ibang team na kasi parang sa lahat ng import conferences since 'di ba mga iba pabago ng bagong import, 'di ba? So parang yung iba nag-a-adjust pa kahit paano may adjustment pa sa PBA yung mga ibang imports, unlike kay Brownlee. Kabisado niya na yung laruan sa PBA. So yun yung for me na sa kaya Meralco, I believe na may chance sila ngayon. And also yung rin is yun ang isa rin sa tinitignan ko for Rain or for Meralco is si like na ba talaga ibibigay na ba talaga yung susi kay Aaron Black as their top guy, diba? Kasi parang last year may Newsome sila, may na parang will they defer to Aaron Black to be the main guy na the go-to guy. Tingin mo dapat mag-move on na ang Meralco kay Chris Newsome as their main guy, or sinasabi mo is dapat coexist sila with like two main guys Parang for ganun. Meralco. Kasi si Newsome 'di ba parang facilitator tsaka veteran na rin, like approaching the veteran na siya. So parang hindi naman necessarily na bawasan ng touches si Newsome. Pero more of lang na parang maging mas veteran leader na siya. Especially kay Aaron Black. Yun, I think ayun nga, maganda yung pinoint out mo din na si Black and si Newsome dapat I think 2 main stars for Meralco, and feeling ko naman nandun na rin naman sila eh. A step up season lang kay Aaron Black. A more step up season for Aaron Black could seal his name as the main star for Meralco. Pero tinatry ko pa i-dissect kung sino yung paborito kong player sa Meralco as of the moment. Pero ang napansin ko sa Meralco kasi yun nga, last week meron silang tune-up game with Rain or Shine. And yung Rain or Shine, almost complete lineup yung dinala nila nun.
Si Meralco on the other hand, hindi, like ano lang, like the second unit, konting second unit, and yung mga third unit, yung mga pinaglaro niya. And sobrang, natambakan sila ng rain or shine nung last week. Pero second half, biglang humabol yung mga third unit nila, sila Dario, Sean Jackson, and then even si Bates, nagpapakitang gila. So, with that being said, tingin ko, ito mo, main team ng rain or shine, muntik nila matalo with their bench unit. So, tingin ko, ganong kalalim itong, Meralco coming to this season. Yung locals nila would be, one of the strong teams dito sa ating PBA. And partnered with the right import, malayo mararating ng Meralco din. Could be a dark horse, yun. I think ito yung dark horse natin. Kasi, nung sinut natin yung part 2, yung Magnolia, hindi ko siya masabing dark horse. Tingin ko yung Meralco, pwede siya maging dark horse. Kasi, and biggest question mark pa nga yung kanilang import. Kasi, dati Wala pa si eh. Ferron Hunt, wala pa. Ferron Hunt yung import nila, pero biglang nagpalit sila eh. Sino? So ngayon, Ferron Hunt, ex-New York Knicks player. Dati yun like October yun. October pa rin naman ngayon. Pero after yung isang liga nila, hindi na nila tinuloy yung si Ferron Hunt. So naghahanap sila ulit ngayon. Although merong news kanina na si Prince Ive itatap nila as EASL import. Sino? Prince Ibe. Yung Yung sa dati ano, nga, sa Northport, yung malakas Northport. na import ng Northport. So, Oo, yun. Hindi hindi ko lang sure kung napapagod. ano to. Malakas yun. Kaso, baka hindi din siya yung import ng Meralco Balls for the PBA kasi 6'10 siya. Eh, di ba may 6'9", 6'9" height limit na tayo sa Commissioner's Cup. So, let's see kung sino nga yung dadalhin nila. Yun lang. Siguro, rookie, Sige. sorry. I-add ko lang din. Rookies to watch for Meralco. Tingin ko yung si Bates, Siya lang naman magkakaroon yung siya ng kinilig. minutes. Nagsabi ka ng isa kanina, si Sean Jackson. Pero nasa Although reserve reserve. nga siya. Oh. Tapos si Jolo Mendoza. So, tingin ko kung yan, pwede. Tingin ko itong 2 point guards ng Ateneo. Tama, Ateneo naman former Ateneo. Itong 2 point guards na yan is, kung mapapagana nila, I think magiging surprise din yan for the Meralco Bulls. Although, marami silang mga point guards na nasa rotation nila. So, yun lang. Okay, that pretty much sums it all up for Meralco. So, next team na tayo. So, ang next natin would be Northport, di ba? Northport. So, yun. Unahin ko muna sa Northport. Nakukulangan pa rin ako sa big man sa kanila. Although maganda yung draft nila for this year. For doon sa recent draft class. Wala nga lang si Save Lucero on their lineup. Injured pa. Injured reserve siya. So, for me, Northport, I think exciting team pa rin yung Northport eh. Parang hindi siya nawawala. Kasi ang galing din nila mag-draft ng player sa PBA draft. So, I think exciting team tong Northport na to. Although, hoping tayo na they could reach higher strides this year. Kahit na nawala si Bolik. So, yun. Which by And the way, may kinakausap pwedeng bumalik. pwede bumalik since nasa Pinas uli si Babes. Okay, so ito ang for me. Of course, head coach nila si Coach Bonitan, and then may Paulo Taha, JM Calma, Kent Salado, Fran Yu, Paul Zamar, Arvin Tolentino, Prince Caperal, Jeff Chan, Skade Flores is also a rookie, William Navarro, Joshua Munzon, Jesper Ayaay, si Christian Balagazay, Brent Paraiso, and of course yung nasa injured list nila is si Zave Lucero. Okay, yun nga, kulang sila. Ang legit center lang talaga sa team na to is si Prince Caperal. Pero Tsaka Balagasay. si Christian Balagasay. And then, ayun, parang, well, sa ko rin kasi, yung advantage nito is, for Northport is, of course, si Brent and si Fran, who are obviously familiar na kay Coach Bonnie. So, matutuloy yung development nila. And then, William Navarro is also returning sa
returning sa Northport, diba, na ACL, I believe, like, basta na-injure siya nun eh, nung time. Mm. Ang pinaka-curious sa akin dito is ito na ba magiging breakout ni Monzon? For a number 1 pick, parang Ayun. hindi pa talaga natin nakikita yung yung kumbaga ceiling ni Monzon. Yun. Actually, okay. Dapat pala pinauna kita sa roster kasi ngayon nung naalala ko yung roster, yung buong roster ng Northport, mas ma-justify ko bakit sila exciting na lineup. Kasi simula nung mga PBA draft episodes, sinasabi ko na to, yung at least yung core, yung young core ng Northport, sobrang versatile. Nandiyan si Monzon, nandiyan si Navarro, tsaka si Tolentino na matatangkad, na pwedeng maglaro ng wing, pero at the same time may certain niche sila. Si Monzon kayang maging scorer, 'di ba? Hindi inaantay nga lang din natin talagang pumutok siya on a consistent basis. And then si Tolentino, shooter, tapos si Navarro, a do it all forward. So kung sobrang versatile ng mga players ng Northport, especially dun sa wing department nila, na tingin ko ma-partner lang sila with ng isang floor general tsaka isang solid na big man, malayo din mararating ng Northport. Siguro I would not put on a reach na parang Final Four, pero malayo mararating ng Northport sa regular season. Pag yun nga, pag nakahanap sila ng magandang big man. So far, yung import nila is Australian, if I'm not mistaken. Basta European big man. Wala pang Si list import dito sa listahan. Ayun, yung import nila, ang pangalan is Venky Yois, yung pangalan niya. Di ko sure kung gaano katangkad, pero siya, naglaro sa NBL South last year. Hindi ko super din, syempre hindi siya familiar, pero nung tinignan ko yung highlights niya, mukha siya, energetic na player. So, titingnan natin kung yung energy niya ba it will translate to more rebounds and the big man na hinahanap ng Northport. So, yun. Eto, sige, medyo may time naman tayo. Tingin mo ba babalik si Bolig sa Northport? Yan ang magandang tanong. Oo. Tingin mo, so okay. With that being said, with Bolig babalik sa Northport, gaano kalaki yung magbabago sa Northport pag bumalik si Bolig? May go-to guy ulit sila. Mm. Kasi dito sa ngayon wala pa sila yung mismong go-to guy na parang may magse-step up definitely, pero sa listahan ngayon hindi pa natin parang up for grabs pa siya compared like kung nandyan si Bolik. Pagdating, if ever man na bumalik si Bolik sa Northport, kanya ulit yan. Diba? So, kaya I believe na para ayun si Bolik ibabalik sa So kung bumalik si Bolik, do you think malaki yung pagbabago in terms of mas malayo mararating ng Northport, or tingin mo same lang pero mas marami lang din siguro? May magbabago pero same lang din na parang kunyari semis lang maaabot or quarterfinals lang. Mas tataas yung chances nila. Ayun, okay. So yun nga. Baka same ng abot, baka same lang yung high ceiling nila pero mas mataas na makuha nila yon. So yun yung sinasabi mo. Okay. Yun lang, think yun na rin naman yung sa Northport ko. Pero sorry, last. Watch out for Cade Flores. Yan. Rookie of the year in the NCAA. Season 98, and at the same time defensive player of the year. Although 6'5" yung listed height niya, pero pag tinitignan ko mukha lang siyang 6'4", 6'5", 6'4". So, syempre hindi siya yung big man na hinahanap ng Northport kasi 6'4", 6'5" lang siya. Pwede naman siya maglaro ng big man sa PBA, pero tingin ko if mapapagana din ni Coach Bonnie si Cade sa number 4, think magandang din yan, piyesa para sa
napakabatang Pierre. So yun. All right, so that pretty much sums up the Northport preview. And okay, so moving on for the second to the last team, the Phoenix Super LPG Fuel Masters. So okay, so led by head coach Jamai Karin, which alam naman natin kaka-promote lang sa kanya to the permanent head coach of Phoenix, 'di ba? Kasi last conference or yeah, basta nung first time niyang nag-coach sa Phoenix. And then yun, Mm. last conference lang, interim pa lang nakalista sa kanya. So, Mm. ngayon naging permanent na siya, which to me is parang long time coming na rin kasi 'di ba he's seen success sa high school, which obviously napatripit niya yung Ateneo High School, and then Mm. sa college nag-San Beda siya, champion. Sa NU Mm. hindi ganun kalaki yung naging ceiling, and then Oo. he was also calling the shots nung 0-14 ng UE, 'di ba? Mm. Nung nasuspend Mm. si Coach Jack, siya yung ano nun eh. Mm. Pero yeah, he's also been a long time assistant rin sa PBA. Hindi ko sure if pati Meralco, pero ang alam ko is Alam ko nga nag-ano siya, TNT. nag-meral ko siya, nag-interim din siya with Coach Norman for some time. Parang Assistant? assistant siya na parang minsan pag crucial, siya yung nag-draw up ng play. Oo. Yun yung naalala ko eh. Yun. Naging ano rin siya sa TNT. Assistant din siya sa TNT nung during days with Ateneo. And then naging assistant din pala siya ng Ateneo College team habang head coach siya ng high school. Tapos basta he has definitely seen that much success sa amateur division. So parang I guess it's high time for him na rin na kumbaga go up to the pros. And kahit si Coach Norman Black sinabi niya rin na good thing na parang he's happy to see Coach Jamaic getting his break in the PBA. So that's for at least for the coach, no. Okay, sa players naman, we have Larry Muyang, Sean Manganti, Jason Perkins, Raul Soyud, Chris Lalata, JV Mocon, R.R. Garcia, JJ Alejandro, Matthew Daves, rookie din, si RJ Hazul, then Tyler Tio, yung top rookie nila si Ken Toffin, and then we have Rafi Verano, Simon Camacho, and Richie Rivero. So, the import nila, Jonathan Williams, and injured reserve list nila is Chadi Rangel. So yun, siguro simulan natin sa total mabilis lang naman. Yung player ng import nila, Jonathan Williams. Familiar ka? So, Lakers fan ka naman. So, nag-Lakers yan? Di mo alam? Akala ko kabisado mo din kasi Lakers fan. So, yun, nag-Lakers siya. Kailan? Di ko matandaan kung anong year eh. Pero ano lang siya, basta nag-Lakers siya, either mga pandemic year. Mga ganun. Parang yung mga time na nag-struggle yung Lakers with LeBron din. So, siguro after nung nag-champion sila. Rookie year ni yung first season ni LeBron sa Lakers. Okay. So, yun. Pero ano lang siya, two-way ata or parang nung latter part lang din siya na side. Basta ang naalala ko lang kay Jonathan Williams. Jonathan, di ba? Simmons yung Ton. Okay, sorry. Jonathan Williams is, sa 2K wala yung mukha niya. So, kaya naalala ko eh. Kasi yung, alam mo yung computer generated lang. Oo. Yung ganon. Kasi pag ganon, kunyari, rookie year mo, computer generated ka, next year, inaabangan kitang magkaroon ng tunay mong mukha. So, si Jonathan Williams, isa yun sa mga player na hindi nagkaroon ng legit na mukha sa NBA 2K. So, kaya ako siya naalala. Pero aside from that, tingin ko naman, syempre, pag NBA caliber ka and he played decent amount din naman for the Lakers nung time niya. Tingin ko makakapag-produce siya sa PBA. Yun lang. Yun lang yung masasabi ko kay Jonathan Williams. Tingin ko, he could be decent import for or baka more than decent pa nga kasi NBA caliber itong si Jonathan Williams. So yun. Yun, ikaw,
balik na tayo sa mga locals. Dinaanan ko lang si Jonathan Williams. So yun, ikaw. I do believe na kumbaga, ito na yung kay Jason Perkins na talaga tong team eh. Kumbaga, he's the Mhm. main guy na I believe. And of course, yung top point guard nila, which is Tyler Teo. And Mhm. then si ano rin, yeah, curious din ako. I mean, medyo hipster, pero curious Hmm. ako paano magsi-square up si Richie sa Phoenix. Diba? Especially Mhm. na the last time na nakita natin si Richie like play one full season was yung championship year niya sa UP. Kasi one game Mhm. siya naglaro sa Taiwan eh. And it was Yeah. preseason pa. So, yun din. So parang, okay, kamusta si Richie sa basketball kasi 'di ba parang yung init ng pangalan ni Richie sa iba natin nakikita, which hindi natin pag-uusapan dito yon. And then Hmm. si ano rin, siguro si Larry, hindi si Larry Muyang, will this be a breakout year for him since siya na ata magiging top big nila dito eh, based sa roster na nakikita ko. Si So, Soyud, 'di ba nandiyan si Soyud? pero parang mas ano eh, syempre mas bata si Muyang, so Hmm. baka ibigay na yung chance na to kay Larry Muyang. And also Hmm. si si Tyler Teo, will it be like a sophomore jump instead of a sophomore slump? Diba? Kasi alam naman natin Hmm. there's this thing called sophomore slump for players who had spectacular rookie seasons. Masusustain ba ni Tyler Teo yung performance na Hmm. ginawa niya nung rookie year niya? And si JB Mocon, last na for me naman is yun si JB Mocon. Parang now na one season under his belt sa Phoenix. Can he be the like one of the leaders of the team aside from Jason Perkins? Ah. Yun. Akin siguro ano lang, nadaanan mo na rin naman. Tingin ko ano lang, to add lang dun sa sinabi mo kay about Larry Muyang. Ano, he will be given opportunities pero tingin ko aalalay pa yung mga veteran bigs ng ano, like si Soyud, aalalay pa. Aalalayan din ano, parang gagawin din ni Coach Jamaica is aalalayan niya din yung mga bigs. Bibigyan niya ng opportunity si Muyang kasi siyempre yang talented big man pero, may alalay din 'yan. And, aabangan ko diyan yung tatlong rookies, actually apat if I'm not mistaken, apat na rookies ng Phoenix. Siyempre unang-una yung kanilang prize possession which is, Kent prize pick Tuffin. or top pick, Kent Tuffin. Sobrang high ako diyan sa player na 'yan simula ng PBA draft episodes natin. And tingin ko maganda yung puwesto niya sa ano, sa Phoenix, eh. I think makakapagpakita siya diyan sa Phoenix and obviously si Richie Rivero din. Tingin ko kasi 'tong Phoenix is a best fit sa kanya in terms of maiilabas yung laro niya kasi wala masyadong distractions. Unlike siguro kung na-pick yan sa mas, teams na maraming fanbase baka ma-distract din siyang kung mag-highlight move na lang siya, 'di ba? Yun So din. tingin ko dito mas ano yun, mas mafo-focus si Richie Rivero sa basketball side. And kung ano yung sa mga naririnig ko yung mga tune up ng Phoenix, maganda yung pinapakita nito si Richie Rivero. So, dun sa mga fans ni Richie Rivero, I think ano, parang mataas yung maganda yung expectation natin sa kanya pagdating ng ano, ng season for Phoenix. And then, si Verano na-sign, eh, alam ko. Tsaka si Matthew Davis, tama ba? Sa listahan ko, Yeah. yung dalawa. Oo. So yun, Verano maganda yung pinakita niyan sa ano, eh, sa draft combine. Parang pwede siya maging shooter or stationary shooter or at least a big man din na stretch four. So, possible steal parang si Tyler Teo last year na 'di ba second round si Tyler, na parang biglang nagulat tayo. Tingin ko si Verano mas less pero I think he could give Laban. Phoenix some good games. Tapos si Matthew Davis naman, alam naman natin yung player na yan na sobrang sipag. So, tingin ko ano, ano yung tawag dun? Reliable big man.
for Coach Jamike na pag nagamit siguro will defend and obviously grab rebounds. So yun lang. Alright, so that pretty much sums up our preview for the Phoenix Super LPG. Okay, so last but not the least, definitely not the least, medyo konting bias, not the least talaga. Okay, so Barangay Ginebra San Miguel. Of course, led by Coach Tim Cone. Sila din pala ang defending champions sa Commissioner's Cup. So roster nila, the newly acquired Mava Hanmisi, Jared Dillinger, Jamie Malonzos, Scotty Thompson, Stanley Pringle, Nards Pinto, Ralph Pu, Von Pesumal, si Donald Gumaru. 3x3 ba nila to? Oo, tama. Diba? Raymond Aguilar, Jason David, Japet Aguilar, Sidney Onwubere, Aljon Mariano, Christian Standhardinger. And then sa injured reserve nila is Jeremiah Gray. Then wala pa silang import. So dahil yan ng wala pa silang import. Ang biggest key storyline for me is who will be the next import and how will they square off against the other imports nang hindi si Justin Brown yung import nila. And then who will with Jeremiah Gray out, who will step up in the team's core, or like sino yung papasok, or may bago bang madadagdag sa rotation ni Coach Tim dahil of course key rotation player niya would be out. And last but not the least, for an individual player naman is, will Jason David finally crack the rotation after a solid PBA on tour run? So sa ngayon yun palang yun yung mga top questions that are in my head right now. Ako, before anything else, October 25 ulit tong ni-record tong episode na to. So as of the moment, wala pang balita. Wala pang balita yung wala pang official announcement yung mga sports media about sino yung papalit. So yun. May balita, may haka-haka lang naman na letter B daw yung nagsisimula yung import ng plot twist, no, Brown pala talaga yun. So tingin ko hindi pa nila kina-cancel yan. Hindi pa nila kina-cancel out yung, or hindi pa nila kino-cross out yung idea yun, pero nag-ahanap na nga din sila. Siguro nga pinagsasabay yung dalawang sa practice. Pero yun, yun nga, letter B daw, tsaka tawag doon, balik import tong papalit kay Brownlee if ever for Ginebra. So dahil wala pa tayong alam, kung gusto nyong makihula sa comment section, comment it down below lang muna. Pero yun, dun sa mga sinabi na storylines ni William, unahin ko muna yung pinakamabilis lang, yung kay Jason David. Tingin ko si Jason David tsaka si Sidney Onwubere, ang ganda ng pinakita ng PBA on tour. So siguro magkakaroon sila ng chance, pero feeling ko, so limited opportunities. Baka limited opportunities pa rin. We know Team Cone naman, 'di ba? Tsaka ang kulang sa Ginebra, ang nagkaroon ng minutes for the Ginebra is their backcourt. Yung dahil 'di ba si Tenorio tsaka si Jeremiah Gray. So dun medyo nawala yung Dun nagkaroon ng open minutes. So syempre, si Ahamisi yung kukuha nun as of the moment. And siguro Thompson and Pringle will have more time din, 'di ba? Pero yun, tingin ko solid pa rin tong Ginebrang to. And tamang import lang could still make them finals contender. So yun. Pero sige, ito na lang. Tal Ginebra fan ka naman. Is this the first time forever na kinakabahan hindi aabot sa finals yung Ginebra? Or tingin mo kahit hindi si Brownlee yung makuha nyo, okay lang? Hindi naman ako kinakabahan. I mean, confident pa rin ako na malayo mararating ng Ginebra this coming. Pero finals pinag-uusapan natin. Hindi naman. Naniniwala ako yung sa mga paraan na magagawa ni Coach Tim dyan. Pero, honestly, parang kinakabahan din ako. Slight lang naman. Although I'd be happy. Siyempre, masaya ako pag mag-champion, di ba? Oo naman. Siyempre. Pero parang,
hindi to yung kumbaga parang may kaba. Kasi syempre hindi to yung parang Mm. may assurance ng panahon ni Justin Brownlee, may assurance na o at least Mm. finals to, 'di ba? So Mm. ngayon since yun yung bagong import, kahit sabihin natin malakas pa, 'di ba? Wala pa yung assurance na nakita ng mga kabarangay with Justin Brownlee the Oh. past 7 years. Mm. Mm. Obviously, Justin Brownlee is Justin Brownlee. Diba, kulang na lang patayo natin ng monumento yan sa dito sa Pilipinas, 'di ba? Oh, Pero for sure baka may barangay ng pangalang Brownlee dahil sobrang mm. ganda ng ginawa niya for Barangay Ginebra. Oh, yun na nga. Tingin mo ba, eto medyo crossover lang sa UAAP, yung Ginebra mo ngayon parang may pagka-Ateneo na ba siya? Kasi ang daming mga players na baka hindi magamit this conference na parang Not medyo really. more, so yung tingin mo hindi mortal ay immortal pa rin 'tong, Ginebra? Hindi naman well, hindi naman ay malakas lang sila pero hindi naman sila yung parang naging invincible na ano parang Ateneo na every game alam mong Ateneo mananalo. Pero ito Hindi, ano, hindi, I mean sinasabi ko is, tingin mo ba yung Ateneo season ngayon parang gano'n din yung Ginebra season this conference? Ginebra this conference. feel ko naman they're gonna peak at the right time, especially pagdating ng playoffs. Since Mm. yun nga, dun pa especially yung mga vets dun na magsisilabasan. Diba, lagi namang Mm. ganyan ng Hinebra, di ba? Parang, okay, maganda muna start, pero hindi pa all out talaga. So, pa-relax muna, and then, habang papalapit yung playoffs, dun na sila, di ba? Parang tumataas yung playing time ng mga vets. And then, nagiging Mm. mas top heavy na si Coach Tim. Mm. So, parang I believe na, yun nga, so nakikita ko na, they'd still be fine. Although, syempre mamimiss ko si Justin Brownlee. Which, lahat naman ata tayo mamimiss si Justin Brownlee. Like, mapa-Hinebra fan man or hindi. Uh, I think Meralco fans hindi mamimiss si Brownlee. Matutuwa sila kasi 'di ba? I parang, mean no ano, siyempre hindi alam dahil hindi dahil ayaw nila si oo, Brownlee na parang oo, yung nagbigay lang sa kanila ng bangungot for the past couple of years. oo, gano'n. Tama, perfectly said pero parang oo, tama, perfectly said na yun nga, si Brownlee yun. So kung Meralco fan ka tingin ko naman matutuwa ka na wala si Brownlee kasi kung kaya feeling ko naman yung bumalik lang tayo ng konti sa Meralco, kaya nung locals nila and with Oo, the right local import. to local. Oo. Oh, with the right import kaya nila ulit mag-finals. Alam naman natin yang Meralco umaabot yan ng finals. Ngayon, kung umabot sila sa finals, baka hindi na si for sure, parang malaking chance na hindi si Brownlee makakatapat nila. So, 'di ba? Sight to see and parang big chance for them. Pero balik tayo sa Ginebra ulit. Ah, Ayun, ano yun lang, lang. Sige, ikaw muna. hindi, magbabato ako ng ibang player. Tatanungin kita about ibang player so you could Yun finish na nga, your sige, thought go first. na. O sige, Ahamisi. Sige, balikan. Alam ko napag-usapan na natin before yung Ahamisi to Ginebra. Pero ngayon, since this is a pre-Ginebra preview, yun, thoughts about Ahamisi joining Ginebra once again. Yun, Ginebra. Since ano siya, alam ko point guard si Mav. Although nagdodos din naman siya at times. Parang ano Mm. siya yung mas nakikita ko siya more of the Stanley and Maya role. Yung Mm. explosive player nila, yun. Tapos Mm. score at will, 'di ba? Kasi hindi siya yung parang LA tenor yun si LA. He can score pero his main or parang main focus is to facilitate and set up for his teammates. So yun Mm. din yung isa kong ano sa Hinebra is like sino yung magiging playmaker nila. I mean, of course Scottie can play that role pero 'di ba? Pero syempre gusto rin naman i-maximize ni coach. Gusto rin ni coach din i-maximize si Scottie as the yung Mm. taga-rebound, 'di ba? Yung mga kalawit rebound. Mm. So, we'll see kung paano magiging dynamic dun. Mm. Tingin ko naman with
Scotty and Mav being combo guards, kaya maging combo guards. Feeling ko, pwede sila mag-switch eh. Yun nga, kung gusto ni Coach Tim na si Scotty medyo parang nagle-lurk around and getting those offensive rebounds, pwedeng si Mav yung mag-point. Then, ganun din naman. Kung kunyari, gusto niya si Aha, mas ma-maximize yung pagiging offensive threat ni Aha Misi, si Scotty yung mag-point. And I think, yun yung dangerous dynamic na pwedeng i-maximize ni Coach Tim with, the Maverick Ahamis's arrival in the barangay. And ano lang, before anything else, gusto ko lang banggitin lang din yung sinabi ni William kanina, si Donald Gumaro. Kasi sa mga gantong mga super team, tinitingnan ko yung mga parang mga pwedeng dark horse or underrated picks. And tingin ko si underrated itong si Donald Gumaro. The fact na sinayin siya ng Hinebra with a lot of players na pwede nilang isign. I think it speaks na na may something sa kanya na may nakikita yung barangay sa kanya na baka hindi pa natin nakikita, and I'm hoping for him to magpakitang gilas sa PBA kahit limited minutes lang yung mabigay sa kanya ni Coach Tim. So, Yeah, and yeah, that pretty ikaw, much that pretty okay. much sums up since nasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin sa inyo, bro. So yun, kung wala tayong sabihin, let's go with our tradition before we end our every episode. Our traditional On the spot predictions na no explanation. So let's start with the first team na pinag-usapan natin, Meralco Bolts. Meralco semis. Actually, parang pareho. Ikaw. Wait lang, nawala ang partner ko. Ayun. Yun. Hello. I'm Ayun. back. So yun, Mag-on cam ka na. So yun, di ko sure kung ba't nawala. Pero yun, pareho lang din tayo eh. Same miss din yung Meralco ko. So next, it's Northport. Northport, si Quarters. Top 8. Baka bottom 4 sa akin. With Bolick, top 8. So yun. Next. Phoenix. Bottom 4. Mga 9 to 10. Sa akin, 7 to 8. Parang switchable sila ni Northport. Kung si Northport yung pumasok, siya yung tanggal. Pero ganun. Kasi yun. And Hinebra. Finals. Semis. Yan. Dito tayo nagkaiba. Semis. Semis lang. And I think that would be all. Parting shots na lang sa, since this is the last PBA preview, anything you want to say about the upcoming Commissioner's Cup of PBA? Although nung una excited ako nun since babalik yung Bay Area, kaso unfortunately alam naman nag-disband sila, but still alam naman natin mga nangyari nung draft, ang daming notable names na pumasok and they were able to secure contracts and spots in different PBA teams. Kaya naging mas excited ang season ngayon, aminin man natin or hindi, na paganda ng pagandang action sa PBA. Kaya I'm definitely looking forward to watching more games in the PBA, and that's yan din ang looking forward sa season, and maraming interesting storylines na nahimay-himay namin isa't isa. So nag-enjoy ako honestly nung pine-prepare ko tong mga to, tsaka yung mga on the spot na like during recording na lumalabas sa isip ko. Super na-enjoy ko siya, the same way na ma-enjoy ko yung season na to. Kaya that pretty much sums up for me na manood tayo ng PBA tsaka dito sa podcast na to magkwentuhan tayo. Yun, sa akin naman is syempre natuwa ako sa yun nga, I'm excited for the rookies of almost all of the teams. Diba? Excited sa mga rookies kasi nga sobrang natuwa ako sa PBA draft eh. Now,
yung mga na-sign na rookies, I'm really wanting them to show their skills in the upcoming season of the PBA. Pero higit sa lahat, yung na-realize ko during this PBA preview is wide open yung Commissioner's Cup, and yun yung exciting part. Parang the Titans na kilala natin, yung TNT, yung Ginebra, meron silang may inaayos pa sila na could pull them a little, parang medyo humina sila. With that being said, yung mga other teams na nagpapalakas dun sa off-season pa lang, nandyan, ready to grab the opportunity. And parang we're about to see a wild Commissioner's Cup sa ating PBA's 48th season. So, excited na ako sa Commissioner's Cup. And yun, dun sa mga ibang teams, to clarify lang din. Tingin ko naman, baka this is still a PBA's Commissioner's Cup, it will be a 6-team Parang hindi ko pa nakikita na may independent team na magcha-champion. Pero Progress. pero yung progress nila, like yung Rain or Shine, Converge, yun yung excited ako makita, especially to the regular season. With all of their young picks, dun ako sobrang na-excite sa regular season. Pero pagdating ng playoffs, parang excited ako magulat ng PBA. Kasi baka may panibago tayong champion na hihirangin after this conference. So, yun lang naman. Alright, this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, have fun.